Ano po ang sangkap ng tagumpay sa buhay? There is this very beautiful saying that tells us of the ingredient on how to succeed in life. Tandaan niyo po ito. Sabi, if you want to succeed, you must be first. If you cannot be first, be the best. If you cannot be the best, then you persevere. You become determined. Be patient. Tatlo po ang sangkap ng tagumpay. Una, maging una ka. Makipag-unahan ka sa iba. Subukan niyo po. Una kang pumasok sa trabaho. Unahin mo ang iyong negosyo. Unahin mong magpalabas ng bagong produkto. Kung gusto mong maging matagumpay sa inyong relasyon, unahin mo ang iyong minamahal. Kung gusto mong mauna sa langit, unahin mo ang Diyos. Amen? Pero pangalawang sangkap ng tagumpay, maging pinakamagaling ka. Be the best. Galingan mo ang iyong serbisyo. Mapapansin ka ng ibang tao. Galingan mo, gandahan mo ang iyong produkto. By word of mouth, makikilala ka ng iba kahit na hindi ka mag-advertise, mag-market. Kung masarap ang iyong pagkain, pag-uusapan ka, irerekomenda ka ng ibang tao. Be the best among the rest. Ganyan din sa ating buhay espiritual. Let us give our best to what we do. Sa pagsisimba, give the best of your attention. Kung ikaw ay nagdarasal, bantayan mo ang iyong isip, huwag mong hayaan na ito'y magpaligoy-ligoy. Prepare for the Mass. Huwag kang darating na late. Bigay mo ang pinakamaganda sa iyong ugali, sa pagkakawang gawa. Isang sikreto yan ng tagumpay, being the best. Pero pangatlo, kung hindi mo kayang maging pinakamagaling, ano magagawa mo? Magtiyaga ka, magpursige ka, maging masipag ka. Ang pundasyon ng tagumpay, kung titignan natin, ay sipag at tiyaga. Amen? Walang nakakarating sa tuktok ng isang lakad lang, ng isang hakbang. Kung gusto mong makarating sa tuktok, dapat magtiis ka sa mahaba, mahirap na pag-akyat. Bakit napakarami ang nabibigo? Dahil minsan lang nahirapan, umaayaw na. Kung gusto mong magtagumpay, gusto mong umangat, gusto mong umasenso, kailangan tiisin mo. At yan din po ang paalaala sa atin ng Panginoon. Hindi madali ang pagiging Kristiyano. Hindi ibig sabihin pag tayo ay nanalig na nampalataya kay Jesus, na mawawala lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga pagsubok, lahat ng ating hirap. Kabaliktaran nga ang ating nararanasan. Pag lalo tayong lumalapit sa Kanya, lalong bumibigat ang ating buhay. Dahil ang ating Panginoon ay humarap din sa maraming pagsubok. Siya'y tinakwil ng mga nakakatanda, siya'y pinagpakasakit, siya'y pinako sa krus, siya'y pinatay. Pero anong sinabi niya? Ito ay kailangan niyang tiisin. Dahil kung hindi niya pagdadaanan ito, walang muling pagkabuhay. At kung tayo ay totoo at tapat na mga alagad niya, tayo ay inaanyayahan din na magtiis, magtiyaga, magpursigi. Ano pa ang sabi niya? Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay kailangan pasanin ang kanyang krus araw-araw. Hindi niya sinabi na buhatin niyo ang krus niyo minsan. Ang sinabi niya, napakalinaw, araw-araw. Napakaganda ng sinabi ni San Jose Maria Escriva that it is easy to start but perseverance is sanctity. Paano mo makikita, paano mo malalaman na ikaw ay tunay na banal pag marunong kang magtiyaga sa gitna ng mga pagsubok ng buhay? Mga kapatid, hindi pwede na tayo'y nananampalataya, tayo'y naniniwala sa Diyos na wala tayong ginagawa. Dahil tandaan niyo po, ang katamaran ay isang kasalanang nakakamatay. Laziness is one of the deadly sins. Kung tunay kang naniniwala, nagtitiwala sa Diyos, kailangan mong ipakita ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Tapatan mo ang iyong pananalig sa Diyos, sa iyong kilos at gawa. Bawal ang tamad sa isang Kristiyano. Amen? Dahil kung magpupursige ka, magtitiis ka, kamukha ni Kristo, dadakilain ka din ng Ama. Kung magpupursige ka, magtsatsaga ka, makakaranas ka din ng kalwalhatian kamukha ng kanyang anak, ang ating Panginoong
Hesukristo. Huwag tayong mapaghinaan ng loob. Pag sobrang dami at minsan sunod-sunod ng ating mga problema sa buhay, alam ko po marami sa inyo ang ganyan. Marami sa inyo kinukuha ang bahay. Meron ng sakit, kamamatay pa lang ng asawa. Alam ko marami din sa inyo ang iniwan ng asawa, single parent, napakarami na mga anak na pinag-aaral pa. Alam ko po, marami din sa inyo ang nasa ibang bansa, nagtitiis, nangungulila, napapagod. Ilan ang mga trabaho, shifting, para lang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Pero mga kapatid, matuwa kayo. Pag sunod-sunod ang mga hirap, ang mga pagsubok ng iyong buhay, kasi pagkatapos niyan ay may grasya, may pagpapala. Matakot ka pag wala kang nararanasan na hirap at sakit. Amen? Bakit? Kasi sino ang mga hindi nahihirapan? Yung mga nakuha na ng masama. Pag ikaw ay nahihirapan, ikaw ay nabibigatan, isa lang ibig sabihin niya, you are being tested by God through the evil one, kamukha ni Job. At kung magtitiis lang tayo, ano mangyayari? Matatalo natin ang masama. Remember this, my dear friends. Read that in the Bible. That because Job was persistent, patient, and endured his suffering, his misfortune, he triumphed over the evil one. At nung nanalo po siya laban sa masama, sa pamamagitan ng kanyang pagtitiis, sa kanyang sakit, sa mga naranasan niyang delubyo sa kanyang buhay, anong nangyari? Hindi na po natin narinig, nagpakita ang demonyo sa Biblia. Basahin niyo man po, pagkatapos ng kwento ni Job, hindi na nagpakita, hindi na narinig ang demonyo. Lumitaw na lang ulit ang demonyo noong ang ating Panginoon ay nag-ayuno, nagdasal sa disyerto. See, your faithful patience and endurance against injustice, against pain, against the problems of this life will give you the power to defeat the evil of your life. Kaya nga, ang magandang dasal, sabihin mo, Panginoon, palakasin mo ko. Huwag mo sasabihin, Panginoon, alisin mo ang problema ko. Pray not for a problem-free life, but pray to be stronger in this life. Do not pray that life become easier. Dahil ang madaling buhay, walang pagpapala, walang grasya. Do not pray for an easy life, but pray that you would become better in this life. Mga kapatid, 2% lang po ang mga magtatagumpay dito sa mundo. Ayon po sa pag-aaral. Bakit po 2% lang? Kasi yung mga kakaunting taong yun, sila lang ay ang merong tiyaga, sipag at determinasyon. Ang tanong, gusto niyo po bang mapabilang dun sa 2% na aangat, aasenso, yayaman at magtatagumpay sa buhay na ito? Kung ang sagot niyo, oo, ano ang kailangan niyong gawin? Kailangan niyong magsipag, kailangan niyong magtiyaga, kailangan niyong magtiis. Kung nahihirapan kayo, dasal kayo sa Diyos. Dasal at dalangin po sana natin. Hindi lang sana 2% ang makakapasok sa langit. Kakalungkot naman po, no? Kung pagpasok mo sa langit, kakaunti lang kayo. Di po ba, the more the merrier? Pero alam naman po natin na mas marami ang pupunta doon sa smoking area kaysa doon sa non-smoking area. Kaya nga, sabi po ng kanta, there is a highway to hell, but there is only a stairway to heaven. Bakit po mas marami ang mahuhulog sa impyerno? Dahil mas madali ang maging masama, ang magkasala, mas mahirap ang pagpapakabanal. Nagiging mahirap lang ang pagpapakabuti dahil sa ating pag-iisip. Kaya nga kailangan nating labanan ang tukso ng masama. It all begins with your desire. What do you really want in your life? Ano ba talagang gusto nyo? Laruhin mo, linawin mo sa iyong sarili. Gusto mong magtagumpay? Gusto mong makapasok sa langit? Gusto mong makasama ang Diyos? Kung yan talaga ang nais mo, alam mo ng kasunod niyan. You have to put in the work. You have to make the effort. Opo, we have to believe. Hindi rin tayo makakarating sa langit kung walang grasyang Diyos. Pero tandaan niyo po, God's grace can only operate if there is nature. Paano ka dadalhin ng Diyos sa kanyang kalangitan kung hindi mo naman siya tinutulungan?
We need to cooperate. We need to participate in God's grace. Kasi paano ka iaangat ng Diyos kung ikaw naman ay pabigat? Di po ba? Yan ang ating ipagdasal. Magiging magaan ang buhay at uunlad ka kung tutulungan mo din ang Diyos. Ang magandang buhay ay parang musika. Dapat ito'y nakatsyempo. Amen? Ano naman po ang masagwang buhay? Kabaliktaran, kontra-tsyempo. Kaya nga ang kasabihan, timing is everything. Ano ang ibig sabihin? Timing is everything. Kung gusto mong magtagumpay sa buhay, dapat gawin mo ang nararapat sa tamang panahon. Dapat nakatsyempo ka. Halimbawa, ano ang tamang panahon para magtanim sa panahon ng pag-araw? Amen? Pag nagtanim ka na umuulan, ano mangyayari sa iyong tinanim? Masasayang lang. Ano ang tamang oras para matulog? Hindi sa gabi. Amen? Kaya nga yung mga nagtatrabaho ng graveyard panggabi, iba yung kanilang nararamdaman. Nagkakasakit sila dahil ang tamang oras at panahon ng tulog ay yung madilim pag bumaba na ang araw. Ano ang tamang oras ng pagkain? Sa umaga, sabi ng mga doktor, hindi na advisable yung kumakain ng gabi. Amen? May kakilala po ako, paghating gabi, doon kumakain. At gusto pa niya kanin, isang kaldero. Anong nangyari? Naatake po sa puso. Patay. Ano ang tamang oras ng pag-aaral? Hindi yung isang araw bago ang exam. Amen? Hindi yung isang minuto bago ang exam. Hindi rin habang ikaw ay nag-e-exam. Ano ang tamang oras o panahon ng pagpapakasal? Yung maluwag na ang pamilya. Kapag nagkasundo na ang nag-iibigan at nagmamahala. Kaya nga meron tayong tinatawag na sukob. Pag merong namatay sa pamilya, iniiwasan munang ang pagpapakasal. Sabi nila, malas. Pero sa totoo, ang gusto lang sabihin ng sukob, hindi nakatsyempo, hindi pa tamang panahon. Ano ang tamang panahon o oras ng paglilibing? Martes hanggang Linggo. Bawal daw pong maglibing ng Lunes. Malas. Bakit po malas? Dahil pag inumpisahan mo ang linggo ng patay, yung buong linggo mo, susunod na araw, patay din. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Sa totoo lang, sinasabi ng mga pari yan. Bakit? Kasi day off nila yung Lunes. Ayaw po nilang magpa-istorbo. Yan, secret po natin ha. Pero totoo ba yun? Na bawal maglibing ng patay pag Lunes? Pwede. Di po ba? Pero may katalinuhan ang sinasabi sa Biblia. There is a time for everything. May oras at panahon para sa lahat ng bagay. Ang ating Panginoon, hindi yata nakatsyempo, hindi yata nakaoras, hindi yata sa tamang panahon yung kanyang ginawa sa ating nabasang ebanghelyo. Nagpagaling ng isang tao na tuyo, paralyze ang kanyang kamay. Dahil ginawa niya ito sa araw ng pagpapahinga. Pinagmamasdan siya ng mga Pariseo. Hinuhuli siya kung meron ba siyang gagawing mali. Pero napakaganda ng tanong ng ating Panginoon. Ano ba ang pinapahintulot sa araw ng Panginoon? Ang pumatay o magbigay ng panibagong buhay? Ano ang tamang oras at panahon ng paggawa ng mabuti? When is the right time to do good? The answer, all of the time. All the time is the right time to do something good. Walang pinipiling oras at panahon ang paggawa ng mabuti. At ang tanong, ano ang tamang oras at panahon ng paggawa ng masama at ng mali? There is no right time in doing evil, doing something bad. Kahit na anong oras at panahon, hindi tama sa paggawa ng masama. Ang tanong,
Where do we use our time? Saan mo ginagamit ang iyong oras at panahon? Hindi pa huli ang lahat. Habang tayo'y binibigyan ng oras at panahon ng Diyos, sana gawin mo ang nakakabuti at ang tama. May kasabihan nga the best time to plant a tree was 20 years ago. And the second best time to plant a tree is now. Kung hindi ka nakapagtanim noon, ngayong buhay ka pa, binibigyan ka ng oras ng panahon, magtanim. Ang tanong, ano ang iyong itatanim? Mabuti o masama? Alam natin, pag nagtanim ka ng mabuti, mamumunga ka ng mabuti. Pag nagtanim ka ng masama, mamumunga ka ng masama. Amen? Ang tanong, kailan ang tamang oras para magpatawad ka? Ang sagot, ngayon. Now na. Kailan ang tamang oras at panahon para magdasal? Ngayon. Now na. Kailan ang tamang oras at panahon para magsisi at magbalik loob sa Diyos? Ang sagot, ngayon. Now na. Kailan ang tamang oras at panahon para maging masaya ka? Ang sagot, ngayon. Now na. Time is so precious. Kaya nga meron tayong kasabihan, time is gold. And yet, what do you do with your time will determine if you will become wealthy in this world or in the life to come. Nagdidepende ang kayamanan ng iyong buhay at ang kalidad ng iyong kaluluwa sa ginagawa mo sa iyong buhay. Hindi dahil kaya mong gawin, gagawin mo. Hindi dahil kaya mong bilhin, bibilhin mo. Pakaisipin niyo po yun. Napakagandang payo. Hindi dahil kaya nating gawin, ay gagawin na natin. At hindi dahil kaya mong bilhin, bibilhin mo. Oo nga po, kung kaya mo namang kumuha ng ibang asawa, liban sa asawa mo, pwede naman. Di po ba? Pero, dahil ba kaya mong gawin, gagawin mo ba? Kaya mong bumili ng magarbong sasakyan kahit wala kang pera. Anong gagawin mo? Pwede kang mangutang, pwede kang magnakaw, makakabili ka, makakakuha ka. Pero dahil kaya mo bang gawin, gagawin mo? Mga kapatid, bakit ba natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin? How will you decide the actions to take in your life? Is it because you can? I hope not. Because not everything that you can do is good. Kung meron ka mang gagawin sa iyong buhay, sana ito ay dahil ito ay mabuti at ito ay dahil kung sino ka, ikaw ay anak ng Diyos. Pinapaliwanag sa atin ng Panginoon na sa puso natin diyan nagmumula ang lahat ng masama. Bakit kaya mong manira, magsinungaling? Ba't kaya mong pumatay? Ba't kaya mong makiapid? Ba't kaya mong manira ng iba? Ba't kaya mong magnakaw? Lahat ng mga masasama, lahat ng pangit, ba't kaya mong mainggit? Ba't kaya mong maging bastos? Ba't kaya mong magtaray? Bakit kaya mong maging masungit? Ito ay dahil nagmumula sa puso ng tao. Pero pinapaalala sa atin ng Diyos, hindi dahil kaya mong gawin, ay gagawin mo na. Di po ba? Being able to do it does not give you the permission to do it. Kung alam natin na ito ay masama, dapat iwasan na natin. Di po ba? Ano po ba ang layunin ng buhay natin? Tandaan niyo po ito. Ito ay para bumalik tayo sa langit sa Diyos. Nung ginawa tayo ng Panginoon, malinis tayo Napasama lang tayo, naging madumi lang tayo. Dahil sa ginawa ng ating mga ninuno, dahil sa pagkadapa ni Adan at ni Eva sa tukso ng masama. Mula tayo sa langit pero pabalik tayo sa langit. At tandaan niyo po ito, hindi tayo makakapasok sa langit, hindi tayo makakabalik doon kung madumi tayo. At anong dumi ng ating buhay? Ang kasalanan. Ang unang-unang titignan ng Diyos sa atin, pagbalik natin sa Kanya, ay ang ating puso. Ang pusong magaan ay ang pusong makakapasok sa Kanyang kaharian. Pero ang pusong mabigat, kaya nga ikaw ay mahuhulog sa langit kamukha ng demonyo. Dahil napakabigat ng iyong puso, ng iyong kalooban. Yan yung tanong, how can we have a clean heart? Paano ba tayo magkakaroon ng malinis na puso?
Napakaganda po ng turo ni Mother Teresa, sabi niya. A free heart is a clean heart. Ang malayang puso ay isang malinis na puso. Ano po ang kasalanan? Ang kasalanan ay ang pagkapit sa mga hindi makadiyos. Sin is an inordinate attachment. Pero ang kabanalan ay yung ikaw ay nakabitaw at sinusuko mo ang iyong sarili sa Diyos. Kung bubuksan ng Diyos ang iyong puso, ano kaya ang kanyang makikita? Ano yung mga bagay na hanggang ngayon hindi natin mabita-bitawan? Meron bang galit dyan? Meron bang lungkot? Meron bang takot? Mga kapatid, hindi natin po kailangan ng mga bagay na yan sa ating pag-uwi at pagbalik sa langit. Ang masama, natututunan. Amen? Pero kung natutunan natin, pwede naman nating kalimutan. If you have learned bad habits, bad things in your life, you can unlearn them. Just learn to let it go. Pero wala tayong magagawa pag ang isang tao ayaw niyang bumitaw. Mga kapatid, wala naman talaga tayong ibang kailangan kung hindi ang Diyos. Amen? Nagkakasala tayo pag naniniwala tayo na may higit tayong kailangan kesa sa Diyos. Ano yung mga bagay na nandyan sa iyong puso na hindi mo babita-bitawan? Alisin mo na yan. Dahil yan ang nakakalabo sa iyong paningin. Remember, my dear friends, that your heart is your mirror. Kung ano man ang itsura ng iyong puso, yan ang iyong makikita at mararanasan sa mundo. Pag madumi ang iyong puso, ano ang tingin mo sa mundo? Pangit, napakahirap, napakabigat. Pero bumitaw ka, alay mo lahat sa Diyos. Humingi ka ng grasya ng Diyos na maging malinis at maging malaya ka sa kasalanan. Pag transparent, pag malinaw ang puso mo, anong makikita mo? Makikita mo ang Diyos, makikita mo ang mundo at karanasan, napakaganda, napakabuti, at makakakita ka din ng mga himala at pagpapala ng Diyos sa buhay na ito. Nung tayo ay ginawa ng Diyos, tayo'y malinis, nadumihan lang tayo. Pero ano ang trabaho natin? Ano ang layunin natin? Naway sa ating paglalakbay, malinis tayo makabalik. Dalawa ang tulong sa atin para maging malaya, malinis tayo. Bumitaw, surrender all things to God, most especially surrender your sins to God. But secondly, ask the grace of God. Dahil ang Diyos lang ang makakapagbigay sa atin ng isang malinis na puso, isang bagong puso.